Sa mga balitang pambansa, ibinahagi ni Lacuna Congressman Dan Fernandez na tinawagan siya ni Cassandra Lee Ong noong Hulyo para nga humingi ng tulong. Incorporator si Ong ng Whirlwind Corporation na sinasabing may kinalaman sa Pogo. Ayon kay Fernandez, hindi niya alam kung paano nakuha ni Ong ang kanyang numero. Nagkausap daw sila pero naputol na ang komunikasyon matapos niya itong anyayahang dumalo sa hearing. Kasalukuyang iniimbestigahan sa Quad Committee hearing si Ong na kasama si Sheila Go nang maaresto sa Indonesia nitong Agosto. Humingi siya ng signal sa akin kung pwede siyang tumawag. So, sabi ko, sige, you call me. Humihingi siya ng tulong kung ano daw ang gagawin niya. Sabi ko, tumaten ka ng hearing. Tapos, be truthful. Makikooperate ka sa amin at tutulungan ka namin. Yan po ang tinig ni House Committee on Public Order Chairman Dan Fernandez. Samantala, iimbestigahan sa Senado ang pagkansela sa produksyon ng 116 milyon na peraso ng national IDs. Maghahain daw ng resolusyon si Senate Minority Leader Coco Pimentel para imbestigahan ang desisyon ng Monetary Board na tuldukan nga ang kontrata ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng pribadong supplier ng mga ID. Ayon kay Pimentel, matagal nang pinuputakte ng reklamo ang pagpapatupad ng National ID System dahil sa tagal bago mag-imprenta ng cards. Kabilang sa mga iimbitahan sa Senado ang BSP, Philippine Statistics Authority o PSA at ang supplier na Allcard. Hindi naman matiyak ng pamahalaan na matutupad nito ang hiling ni Pastor Apollo Quiboloy na magkaroon ng kasulatan para tiyaking hindi siya ipadadala sa Estados Unidos. Wanted sa Amerika si Pastor Quiboloy. Ayon sa DOJ, dapat pang pag-aralan ng mabuti ang hiling ng pinaghahanap na pastor. Mayroon daw tayong extradition treaty sa Washington kaya't hindi may papangako ng pamahalaan na hindi iti-turn over ng Amerika si Quiboloy para sa investigasyon ng kanyang mga kaso doon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.